Yung binata na ipinakilala ni Tita Lee mabait naman. Abogado rin tulad mo. Siguradong may pag-uusapan kayo. Mag-usap kayo ng maayos. Narinig mo ba? Sige na. Malaki ka na. Kailangan mo na ng taong mag-aalaga sa'yo. Ako, isang paa na lang nasa hukay. Hanggang kailan kita kayang alagaan? Kapag dumating na ang oras, ang bahay natin at ang bayad pinsala sa paggiba, iipunin ko ang iyong dote. Nakasuot siya ng itim na Amerikana. May salamin, mukhang edukado. Huwag kang magkamali ng pagkakakilanlan. Sige. Nakita ko na. Tama na, ma. Dito na. Pasensya na, Ginoo. Naglilinis ang restaurant. May nag-book ng buong lugar. Pumunta ako para mag-blind date. Papasukin mo muna ako, makipagkita sa tao. Pasensya na, Ginoo. Hindi ito ayon sa patakaran. Ikaw. Ang gwapo niya. Kailangan pa bang mag-blind date? Paano niya nalaman na kaarawan ko ngayon? Ikaw ang ikapitong blind date ko ngayong taon. Ginoo, Blind date. hindi ka abogado? Kahit ngayon lang tayo magkakilala, ikaw ang tanging tao sa mga nakaraang taon na nakaalala ng kaarawan ko. Masyadong abala ang trabaho namin. Sa tagal ng panahon, ako mismo nakalimutan na. Binibini mukhang napagkakamalan mo. Wala pa akong balak magka-love life o magpakasal. Pero salamat pa rin sa cake na inihanda mo para sa kaarawan ko. Kaya hiwain ko na. Maligayang kaarawan. Sobra akong nagpapasalamat. Ito na talaga ang pinakamasarap na cake na natikman ko. Ginoong Paulo. Si Xiaomi pagkatapos maligo, dinala ko na rito. Narinig ng staff na kaarawan niya ngayon, binigyan pa siya ng sombrero. Ang restaurant na iyon, hindi ko alam kung sinong bagong yaman ang nag-book ng buong lugar. Nagpalit ng ibang cafe. Ibibigay ko sa iyo ang address. Dali kang pumunta doon. Paumanhin, Ginoo, nagkamali ako ng tao. Maligayang kaarawan. Pasensya na. Ang iyong cake. Hindi sinasadyang nakakagat ako. Sa iyong nanay, kaya kong itago pansamantala, ngunit hindi magtatagal. Ikaw talaga. Ayaw mong maging Ginoong Paulo. Gusto mo pang maging abogado. Mayroon akong mga gusto kong gawin. Pinipilit nila akong magpakasal o kunin ang kumpanya. Paano ko natatandaan? Ang iyong pamilya ay madaling kausap. Kung hindi talaga, sumunod ka na lang sa kanila at magpakasal. Ilang taon kang nagtrabaho. Maraming babaeng may gusto sa'yo. Wala kang gusto. Pasensya na. Ang iyong cake. Hindi sinasadyang nakakagat ako. Wala. Karamihan ay masyadong matalino. Sige, matutulog na ako. Alam mo ba, ang ating abogadong tanggapan, may bagong malaking tao. Iyon ang alamat sa industriya. Pinakabata sa kasaysayan. Pinakamataas na halaga ng kasosyo. Talaga? Lalaki ba? O babae? Hindi mo man lang kilala si Paolo Santos. Siya ang alamat sa industriya. Hindi lang siya ang pinakabatang kasosyo at wala pang talo mula nang magsimula siya. Hindi ko pa narinig o nakita ang ganitong uri ng henyo sa buong buhay ko. Sa isang hamak na tao, tulad ko, ay hindi magkakaroon ng koneksyon. Anong nangyari sa'yo? Ang bulag na pagpupulong kahapon ay napakasama. Higit pa doon.
Huwag na lang nating pag-usapan. Sa madaling salita, ito ang huling bulag na pagpupulong sa buhay ko. Sa susunod na marinig ko ang mga salitang iyon, magkakaroon ako ng bangungot. Kung hindi mag-work, wala tayong magagawa. Huwag masyadong magpaka-stress. Oo nga pala. Narinig ko na si Paolo Santos ay pumili sa'yo para sa kanyang grupo, Ate Bea. Kapag naging matagumpay ka, baka magkaroon ng isang eksena. Ang iyong inosenteng boss ay umibig sa'yo. Sige na nga, paano kung maagang pumutok ang kanyang buhok? Hindi maganda itsura. Saan ako sasabihin? Malas. Bia, ang galing ng timing. Intern ka pa rin ba? Binibining Sofia. Ikaw, ginagamit mo pa rin. Ang kasintahan na inagaw mo. Bia, nagkaibigan tayo noon. Kontrolin mo ang kaibigan mo. Huwag masyadong masakit magsalita. Tiha. Ang aking propesyon ay nagsasabi sa akin, ang mga taong may masamang asal ay dapat sisihin. Kung gayon, ang iyong propesyon ba ay nagsasabi sa'yo na mas mainam na iwasan ang mga taong may masamang asal? Murang maliit na intern. Ano bang ginawa sa'yo ng intern? Bakit mo naman minamaliit ang intern? Bakit mo pa inagaw ang nobyo ng intern? Ikaw? Ipinagmamalaki mo ba ang pag-agaw ng nobyo? Kontakin ang Tuchaw para i-reserve ang column para sa'yo. I-publish mo na lang. B. Naging pipi ka ba? Kailangan mo pa ng iba para magsalita? Gusto sana kitang murahin, pero baka mag-enjoy ka. Hintayin ninyo ako. Ang tatay ko. Ay kaibigan ng amo ninyo. Tapos na kayo, Bea. Tingnan natin. Sila naman talagang dalawa ang may kasalanan sa'yo. Sobra naman sila. Okay lang, nakaraan na yon. Mama, ano ang nangyari? Bea, umuwi ka na Nagpadala ng tao ang developer. para gibain ang bahay natin. Mama, huwag kang mag-alala, uuwi na ako. Sir Paolo, hindi ba ito yung babae mula kahapon? Ang koinsidental. Mama, Pinapunta ko kayo para makipag-usap ng maayos? Tingnan nyo ano na ang ginawa nyo sa kanya. Binibining Bea, di ba? Ang mga kasama ko ay walang kontrol sa lakas. Hindi naman nakapag-aral, pasensya na po, tungkol naman. Sa mga nasira, sa tingin ko, sapat na ang perang ito. ano ba talaga ang gusto nyo? Anong ibig sabihin ng gusto namin? Binibining Bea, sumusunod lang kami. Sa utos ng malaking amo. Ganito? Ikaw, pirmahan mo na itong kontrata ng demolition. Makipagtulungan ka na lang, di ba? Mali ang mga tuntunin sa kontrata. Hindi namin ito pipirmahan. Tingnan mo. Nakalimutan ko, sabi nila, magaling kang araw. Sa batas, alam na alam mo yan. Pero tita, bata pa to, hindi marunong. Dapat maintindihan mo. Sa tingin mo ba, bitawan mo si mama, mali ang mga tuntunin? Bitawan, oo. Oo, bitawan mo si mama. Binabalaan ko kayo. Tinawagan ko na ang pulis pa uwi.
Bakit naman magpapapulis? Hindi naman kailangan. Kung hindi nyo kami gusto, aalis na lang kami. Binibining Bea, hindi naman ito unang beses nating magkita, abogadong tanggapan ng katarungan. Alas 7 uwian. Nakatira sa komunidad ng Luntiang Burol. Alas 8, umaalis ng bahay. Napansin ko, Binibining Bea, madalas ka yata mag-night shift, nag-iisang naglalakad, pauwi, delikado. Mag-ingat ka. Alis na. Mama, Tama na, mamaayos lang. umalis na sila. Wala na yon. Bea, hindi ito maganda. Kung pumirma na tayo, bayad pinsala sa paggiba. Kunin na lang natin ang kaya nating makuha. Hindi pwede. Sinasamantala lang nila tayo. Ang bayad pinsala na iyon, hindi sapat para sa 2 taong pag-upa ng bahay. Mama, huwag kang mag-alala. Ang ginagawa nila ay labag sa batas. Ang bahay na ito ay ikaw lang ang nag-ipon ng hirap. Hindi natin pwede hayaan na apihin tayo. Lumaki na ang anak. Marunong nang magdesisyon. Susunod ako sa'yo. Ginoong Paulo, ang pagpasok sa trabaho ay naayos na. Ito ang opisinang inihanda nila para sa inyo. Sa side ng mga magulang ko ano na ang sitwasyon? Si Ginang at Ginoo ay patuloy na naghahanap ng inyong kinaroroonan. Sige, naiintindihan ko. Ginoong Paulo, napakasaya ko na pinili mo ang katarungan. Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Magandang pagtutulungan. Ito ang mga kasalukuyang intern na abogado. Magaganda ang kakayahan at potensyal. Tingnan ninyo. Itong si Bea Reyes intern na abogado kahit bata pa, pero maingat at maaasahan sa trabaho. At ang pagkatao niya ay masigasig din. Kaya siya na lang. Palitan natin. Hindi na. Papuntahin siya sa akin para mag-report. Hindi na tayo pagsasamantalahan ni Attorney Lee. Hulaan Hindi mo na tayo kung ano. pagsasamantalahan ni Hulaan mo. Attorney Lee. Munting hula. Bakit siya? Ginoo, ang galing ng timing. Tungkol sa nangyari dati, pasensya na talaga. Dapat sana ay ang cake ibibigay sa'yo. Pero noong araw na yon, sobrang gulo. Mag-iwan tayo ng kontak. Kapag may oras ka, babawi ako sa iyo ng maayos. Sir Paulo, kayo pala ay magkakilala na. Kakadagdag lang sa WeChat at alam ko pa ang kanyang kaarawan. Masasabing magkakilala na. Kumusta? Ako si Paolo Santos, iyong bagong amo. Bea, simula ngayon, susunod ka kay Ginoong Paulo at matuto ka ng mabuti. Sa trabaho, sana ay maging masigasig ka. Ginoong Paulo, magandang araw po. Sisiguraduhin ko po na makikipagtulungan ako ng buong husay. Naalala ko, magkasing edad kayo ni Ginoong Paulo. Kayo'y mga bata, mag-aral kayo ng mabuti. Bea Reyes, anong klaseng swerte ba ito? Binibining Bea. Binibining Bea. Binibining Bea. Oo, pasensya na po.
Ayos lang. Iayos mo ang mga gamit mo. Ilipat mo ang station mo. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko. Sira na ito. Bakit siya pa? Pasok. Ginoong Paulo, ito yung mga kaso mula kay Attorney Lee dati na hindi pa natatapos at mga dokumento. Inayos ko na sila ayon sa kategorya, ang mga focus at antas ng kaso. Kung may oras po kayo, tingnan po ninyo. Kung may bahagi na hindi malinaw ang pagkakaayos ko, sabihin lang po ninyo sa akin. Maganda naman ang iyong work ethic. Mukhang hindi ka naman masyadong malito. Ginoong Paulo. Ginoong Paulo. Nailipat na ba ang upuan? Ginoong Paulo, nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan dati. Gusto ko pa ring ipaliwanag sa inyo. Noong araw na iyon sa restaurant, talagang pasensya na po. Napagkamalan ko po talaga ang tao. Napagkamalan ko po talaga. Naiintindihan ko. Dalawa lang bang salita? Diyos ko, parang mas nakakatakot pa siya kay Attorney Lee. May iba pa ba? Wala na. Huwag kang mag-alala. Basta sa trabaho mo, hindi tulad sa personal mong buhay, magulo lang. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Paulo. Sige, mauuna na akong magtrabaho. Bea. B. Ano iyon? Yung nangyari dati, medyo malungkot si Sofia. Gusto kong humingi ka ng tawad sa kanya. Sa panaginip mo! Bea. Nagbago ka. Dati, hindi ka ganyan. Nahihiya ka pa? Sabihin mo sa akin, too. Alam kong may galit ka pa sa akin kasama si Sofia, pero naisip mo ba ng mabuti? Ayon sa ating katayuan at posisyon, kahit wala si Sofia, hindi rin tayo magtatagal. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba maintindihan? Ako ang tagapagmana ng grupo ng De La Cruz. At ikaw? Isa lang intern na abogado at may kasamang pabigat. Kaya ba tayong magtagal? B. Huwag mo nang isipin ang pag-aasawa ng mayaman. Maging praktikal ka. Ginoong Paulo, tayo ngayon. Pwede na bang umalis? Tara na. Ginoong Paulo, ang ganitong babae, hindi ka ba nasanay? Diet? Laging umaasa sa makapangyarihan. Ano namang kakaiba? Huwag basta-basta husgahan ang taong hindi natin kilala. At huwag din basta-basta mag-assume sa tao. Pasensya na, Ginoong Paulo. Magmaneho ka. Mama, nakauwi na ako. Bea, bakit ang tagal mo ngayong umuwi? May bagong kasosyo sa abogadong tanggapan. May mga bagay na kailangan ng mas maraming oras para muling i-align. Mama, bakit ka umiiyak? Wala, naghiwalang ako ng sibuyas. Na-irritate ang mata ko. Yung mga nanggugulo para sa demolition ba? Bumalik na naman? Wala, aking anak. Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo, simula nang ipinanganak kita hanggang ngayon, hindi kita pinabayaan na maging tulad ng ibang bata na magkaroon ng magandang buhay. Matanda na ako, wala nang silbi. Sa buong buhay ko, wala na akong ibang inaasahan. Kundi ang makita kang may pamilya. May taong mag-aalaga sa'yo na nasa tabi mo. Para mapanatag ang loob ko bago ako mawala. Mama, ano ba ang sinasabi mo? Mama, alam ko ang sinasabi mo, pero sigurado akong mabubuhay ka ng matagal.
Huwag mo nang sabihin ang pag-alis. Si. Hindi aalis si Mama. Mananatili ako sa tabi mo palagi. Sir Paulo, may kailangan ka ba sa akin? Sumama ka sa akin mamaya para sa fieldwork. Mayroon tayong kasong tulong legal. Sa tingin ko wala pang gumagawa. Sisi. Hindi ko inaasahan na ang isang malaking abogado tulad niya ay dadalo sa tulong legal. Lola Elena, kayo po ba ang tumawag sa amin dati? Lola Elena. Ako po ay mula sa abogadong tanggapan ng katarungan, ang abogadong itinalaga para sa inyo. Ako si Paulo. Tawagin na lang ninyo akong Paulo. Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga problema. Tutulungan ko kayong malutas ang mga ito. Sandali. Hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-field work tayo? Bakit naka-high heels ka pa? Ako? Sa opisina. Wala akong ibang sapatos na dala. At hindi ko inaasahan na ganoon katagal ang lakad. Ang mga mahahalagang punto na sinabi ni Lola Elena na itala mo na ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang diretsyo. Napansin ko lang, Sir Paulo ay mas malambot kaysa sa inaakala ko. Noong unang pagkikita natin, sa pananamit at ayos mo, alam kong siguradong isa kang isang mayamang binata na laging inaalagaan. Nang malaman ko ikaw pala ay napakahusay na abogado at hindi ka nagtatanim ng galit, hindi dahil sa aking pagkabastos noong una ay ako'y inapi. Kaya ako'y inisip mo bilang anong uri ng tao? Wala, sa una akala ko. Akala ikaw ay ganoong napakaseryoso at mahigpit na tao. Kung gayon, hindi pala ako tugma sa iyong inaasahan. Madalas ka bang mag-blind date? Ang mama ko ay nagpipilit na magpakasal ako, bagaman ayoko rin naman magpakasal ng maaga. Pero naiintindihan ko naman siya. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay palaging nag-iisa. Hindi madali ang pagpapalaki sa akin. Naiintindihan. Kagustuhan pala ng pamilya. Sayang. Ang iniisip ng pamilya ay hindi dapat makialam sa buhay mo. Pinahahalagahan ko ang iyong saloobin sa trabaho at nakita ko rin ang iyong profile. Sa totoo lang, hindi mo kailangan umasa kaninuman. Ang mga bagay na mayroon ang iba material na pamumuhay ay hindi kasing halaga ng iniisip mo. Oo nga pala. Nakarating ka na sa bahay. Salamat, Ginoong Paulo. Ang careless mo naman. Kaya ko naman, Sir Paulo. Huwag mo nang abalahin. Kiyaw, Sir Paulo. Ang lala ng sprain mo, tapos gusto mo pang umakyat. Huwag mo na akong abalahin talaga. Kaya ko. Ilang floor? 6th floor. Salamat, Sir Paulo. Salamat, Sir Paulo. Walang anuman. Huwag kang mag-overthink. Naisip ko lang na kailangan mo ng tulong. Hindi ako mag-overthink. Bukas, tandaan mong mag-leave.
Pumunta ka sa ospital para matingnan ang paa mo. Magpahinga ka ng maaga. Sige, salamat Sir Paulo. Mama, salamat Sir Paulo. Wag na. Isuot mo na. Malamig sa gabi. Sasamahan muna kitang ipagamot. Ang iyong sugat. Nasa emergency room pa si tita. Ano man ang maging resulta, kailangan mong unahin ang sarili mo. Hindi ako mapalagay. Nakatayo ka lang dito, wala kang magagawa. Hintayin nating matapos ang operasyon. Kailangan mo pang mag-ayos ng maraming bagay. At aabalahin mo pa ako. Sir Paulo, hindi ko naman ibig sabihin iyon. Sumama ka na sa akin. Malala ang sprain mo. Sa ngayon, huwag muna itong basin. Kailangan mong magpalit ng gamot 2 beses sa isang araw. Sige, salamat po. Kayo ba ang pamilya ni Lihong? Ang pasyente ay nasa advanced na bone cancer na. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin? Akala ko lagi, gusto lang niya, makita akong mag-asawa ng maaga. Hindi ko inakala. Natatakot siya. Hindi niya makita ang araw ng kasal ko. Pasensya na, Sir Paulo. Kakalipat ko lang, para makatulong sa trabaho ninyo. Tapos nangyari ito, i-explain ko ang sitwasyon sa firm, para mabigyan kayo ng mas magandang arrangement. Ako na ang bahala sa trabaho. Ikaw na lang ang mag-alaga kay tita. Salamat, Sir Paulo. Nagabala ako sa'yo. Sinamahan mo ako. Buong gabi kang nag-asikaso sa ospital. Walang problema, ibibigay mo sa akin ang cellphone. Ito ang numero ni Benjo. Kung may kailangan ka, pwede mo siyang kontakin. Ang hassle naman. Uuwi na muna ako. Kapag nagising na si tita, magpahinga ka rin. Bea, sino yan? Kasintahan mo ba siya? Mama. Noong nagtatrabaho ko siya nakilala, matagal na kaming magkasama. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya pala ayaw mong makipag-date kanina. Palagi kang nag-aatubili. Yung pagkakasakit mo, hindi mo rin ba sinabi sa akin? Mama, ganitong kalaking bagay, gaano mo pa balak itago sa akin? Noong na-diagnose ako, sinabi na ng doktor, konti na lang ang oras ko. Sa halip na sabihin sa iyo, mas mabuti pang hayaan mo akong. Samahan ka sa huling pagkakataon. Masayang araw. Ngayon, nakikita kong may nag-aalaga na sa iyo. Sigurado na ako. Aking anak. Ako at ang tatay mo, alam na namin kung nasaan ka ngayon. Sagutin mo ang tawag o hintayin mo akong pumunta sa Tianze para hanapin ka. Bumalik ka mag-isa sa bansa. Anong ibig sabihin yan? Pinili namin ang tatay mo ng mabuti. Hindi mo man lang nakilala ang mga babae.
Ayaw mo ring pumasok sa kumpanya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayaw ko sa negosyo. Kailan ba kayo titigil sa pagpilit ng inyong mga gusto sa akin? Pwede mong hindi na bumalik, pero sundin mo ang gusto namin. Maghanap ka ng mabait na babae, magpakasal na kayo agad, para ako at ang tatay mo magkaapo na agad. Inayos ko para sa iyo ang anak ng presidente ng isang kumpanya ng seguridad dito. Magkita kayo bukas para kumain. Naiintindihan mo ba? Hindi pwede. Magagalit ang kasintahan ko. Kasintahan? Kailan pa? Ginoong Paulo, Matagal na. Dahil gusto ko rin siyang mapalapit. Sabihin mo. Ginoong Paulo. Ano po ang kailangan? Pumasok na ba si Bea? Wala pa. 3 araw na siyang naka-leave. Kailangan ko ba siyang tawagan? Hindi ka ba niya tinawagan? Ginoong Paulo, siya po ba ang hinahanap ninyo? May kailangan po ba kayong ipagawa? Anong trabaho ng babae? Ano ang estado ng kanilang pamilya? Ano ang pangalan niya? Ano ang itsura niya? Kailan mo siya dadalhin dito? Para makita namin ang tatay mo. Gaano na kayo katagal magkasama? Kailan kayo magpapakasal? Anak ng ordinaryong pamilya. Ang pangalan niya ay Bea Reyes. Magkasama kami sa abogadong tanggapan ng katarungan. Siya ang aking assistant. Kung gayon, uuwi tayo bukas. Sabay tayong kumain. Hindi pwede. Masyadong mabilis. Baka matakot siya. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang litrato. Makita ko ang aking manugang na babae. Ano ang itsura niya? Detalye. Wala na, maaari ka nang lumabas. Bea, kailan ba talaga mo dadalhin ang kasintahan mong abogado para makita ako? kamakailan ay abala siya sa trabaho. Walang oras. Abala ang mga kabataan. Naiintindihan ko. Natatakot lang ako na baka hindi ko na siya makita. Walang oras. Mama, wag mong sabihin yan. Binibining Bea, may oras ka ba ngayong gabi? May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sige Ginoong Paulo, ako rin. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin sa kanya? Na magpanggap siyang nobyo ko? Nakakahiya, to. Ginoong Paulo, Sabado mo kanina, may gusto kang pag-usapan. Ano yon? Huwag kang mag-alala. Ikaw muna. Sabihin mo ang sayo. Kung tungkol sa trabaho, wala kang dapat ipag-alala. Naaprubahan ko na ang mahabang leave mo. Sa opisina ng abogado. Naipaliwanag ko na sa kanila. Ma-delay ang evaluation mo. Akala ko ba, napakabait niya. Iyon ba ang gusto mong sabihin? Hindi. Ginoong Paulo, alam mo na siguro, ang kalagayan ng pamilya ko. Ang lagay ng kalusugan ng nanay ko, ay napakasama sa buong buhay niya. Gusto lang niyang makita akong mag-asawa noong araw na iyon. Ang mga araw na iyon, sobrang nakatulong ka sa ospital. Maraming salamat talaga. Nung umalis ka, nagising na ang nanay ko. Nakita ka niya. Akala niya ikaw ang nobyo ko. Ako. Ayaw ko na siyang mag-alala pa. Kaya nasabi ko na lang. Ako. Sana, matulungan niyo akong magpanggap. Magpanggap kayong nobyo ko. Kung ayaw niyo, okay lang. Alam ko na ang hiling ko. Ay sobrang bastos. Ang mag-imbento ng relasyon natin ay napaka-disrespectful din. Kaya,
Ayos lang, binibining Bea. Sa ngayon, ang dapat nating pag-usapan ay isa lang. Bakit? Katulad mo, may dahilan din ako. Sa akin lang, mas mahirap sigurong solusyonan. Kung magpapanggap lang tayong magkasintahan, mahirap din pumasa. Kailangan ng sertipiko ng kasal para hindi na nila ako guluhin. Ayaw mo? Wala. Nagulat lang ako na gagawin mo ito. Pero, sasabihin ko ng maaga. Relasyon lang ito sa pagtutulungan. Walang tunay na kasal. Ang bayad mo, isusulat ko sa kontrata. Kung walang problema, pumirma ka na. Ito ba ang sikat na Sir Paulo? Ang generous naman. Wala akong tutol. Sang-ayon ako sa relasyon sa pagtutulungan, pero hindi ko kailangan ng bayad. Parang ipinagbibili ko ang kasal ko. Hindi ko gusto iyon. Kung desidido ka na, okay lang. Ipapabago ko kay Benjo ang laman ng kontrata. Si, Bukas ng umaga, kita tayo sa opisina ng Rehistro Sibil. kita tayo bukas. Tara, uwi na tayo. Uvi, Legal na asawa na tayo ngayon. Kahit walang tunay na kasal. Dapat tayong tumira ng magkasama. talaga naman. Bakit sumunod ka talaga? Salamat. Nagpauna akong mag-utos na linisin ang guest room. Kung may hindi ka sanay, pwede mong sabihin sa akin agad. Kahit na nagpapasalamat ako, gusto ko pa ring itanong, bakit mo ako dinala sa bahay? Binibining Bea. Matalino ka. Hindi na ako magpapaikot-ikot sa'yo. Pinili kitang maging kasosyo ko. Natural lang na nagsiyasat ako tungkol sa'yo. Ang mga bagay sa inyo, pinatugunan ko na. Hindi ligtas umuwi ka ngayon. Hindi ko alam kung kailan sila babalik dito. Kaya sa panahong ito, dito ka muna tumira. Siya ba, sa bawat isa, ay ganyan kabait? Parang matagal, hindi nakita-nakita. Kumusta? Ang pakiramdam ng pagtatrabaho kasama ang nangunguna sa industriya, iba ba talaga? Sa mga nakaraang araw, may mga bagay sa bahay, kaya nag-leave ako. Biro lang. Alam namin na nag-leave ka. Hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Nakita ko lang si Sofia sa front desk. Hindi ko alam kung sino ang hinahanap. Intern, nagkita na naman tayo. Binibining Sofia, may katanungan ba kayo tungkol sa batas? Kailangan ba ng konsulta? Ang mga problemang kinakaharap ng mayayaman ay karaniwang kakaunti. Ngayong araw, pumunta ako para sa inyong kasosyo na si Ginoong Paulo. Sabi ng pamilya ko, bumalik na siya sa bansa. Gusto akong makita para pag-usapan ng petsa ng kasal. Pwede mo ba akong dalhin sa opisina niya? Ginoong Paulo ang sinasabi niya? Yung kahapon, na pinakasalan ko? Si Paulo Santos? Mukhang sa law firm. Wala nang ibang Santos, di ba? Binibining Sofia, mali yata ang pinuntahan mo? Isa lang ang may apelidong Santos dito. Siya ang Ginoong Santos. Hindi kanya kilala. At saka, hindi ba ikaw at si Ginoong Marco ay may relasyon? Bakit biglang nag-engage sa iba? Wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo. Kailangan mo lang malaman. Niloloko ko si Marco kung paano ka niloloko ni Marco. Ganun lang kasimple. Magpakasal, kailangan magkapantay ang estado. Kaya, napag-usapan na ninyo na mag-engage? Ano pa ba? Naway maging masaya kayo, binibining Sofia. Dumating na ang nobyo mo. Anong ginagawa ninyo? Nagkukumpulan sa oras ng trabaho? Natapos na ba ang pag-aayos ng mga dokumento ng kaso? Ginoong Paolo.
Ginoong Paulo, hinahanap po kayo ng babaeng ito. Ginoong Paulo. Ginoong Paulo. Ako si Sofia Garcia. Sina tito at tita, binigay sa akin ang number mo. Pero hindi kita makontakt. May oras ka ba ngayon para mag-usap? Inayos ko para sa iyo ang isang anak na babae ng seguridad ng Asya. Bukas, sabay kayong kakain. Narinig mo ba? Sumama ka sa akin. Meron nga siyang nobya? Ginong Paulo, kailangan ko bang magpakilala sa iyo? Ang mga magulang natin ay matagal nang magkakilala. Sa negosyo, may partnership din lagi. Sa tingin ko, kung tayo ay magkasama, talagang bagay na bagay. Ang ibig sabihin ni Mama ay dapat lang na tayo magkakilala. Ginoong Paulo, ayon sa batas sa kasal ng Tsina, Artikulo 258, ang bigamy ay may parusang hanggang 2 taon na pagkabilanggo. Ipinapakita mo ba sa akin ang iyong matatag na kaalaman sa batas at probisyon? Ginoong Paulo. Ginoong Paulo. Ang pagtingin sa cellphone habang nag-uusap ay hindi magalang na asal. Pasensya na. Pero ang pagpunta ng hindi inanyayahan ay bastos din. Hindi ako tumatanggap ng tawag mula sa mga estranghero. Ang sinabi sa akin ng aking ina ay para lang makilala ka, hindi para magpakasal, at hindi para makasama ka. Ako ay masyadong nagmadali. Ngunit hindi ba tayo dapat munang magkakilala? Pagkatapos ng lahat, ito rin ang gusto ng mga nakatatanda. Pasensya na. Hindi ko alam kung mali ang balitang natanggap mo, pero napakalinaw kong ipinahayag ang pagtanggi sa pagkikitang ito. Ang aking ginang ay hindi matutuwa. Kasal ka na? Oo. Kamakailan lamang. May iba pa bang bagay? Busy ka. Yung leave ko, ayusin ang mga files na naiwan. Ako na mag-aayos. Hindi na kita natanong. Kumusta si tita? Sabi ni Dr. Ramos, ganito muna ang gamutan. Bukas, sasamahan kita para bisitahin si tita. Para kampante din si tita. Akala ko ikaw. Akala mo ano? Akala mo, kakanselahin ko ang relasyon sa pagtutulungan natin para makipagkita sa ipinakilala ng pamilya. Hindi mo pa rin ako kilala. Ang mga sinabi ko at ang mga desisyon ko ay hindi magbabago. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano, isipin mo muna ang propesyon ko. Kung ang isang libangan ng isang abogado ay magbago-bago ng desisyon, araw-araw, hindi siya magiging tulad ko. Mas alam ko ang batas at probisyon kaysa sa iyo. Ang relasyon sa pagtutulungan natin ay mananatiling matatag. Magpahinga ka na. Bakit? Ang bilis ng tibok ng puso ko? Ang galing naman ng timing. Binibining Sofia. Hindi. Sumunod ako kay Sir Paulo. Ano ang gusto mo? Siyempre, para makita ang kanyang maalamat na asawa, kung sino ang dalagang ito. Ano ang ginagawa mo rito? Nakita mo na. Binibining Sofia. Ngayon, kasama ko ang aking ginang para bumisita sa may sakit, binibining Sofia. Kung sa susunod ay sumunod ka ulit na lumalabag sa aking privacy mangyari. Mananatili ako ng karapatang kasuhan kayo. Bea Reyes. Paano naging siya?
Ginoong Marco, hindi ko inaasahan na ang dating kasintahan mo ay may ganitong kakayahan. Bakit mo ako pinalabas? Ang isang tao na kahit ang paghihiwalay ay ginagamit ang text para ipaalam. Mayroon bang ibang bagay na hindi kayang ipaliwanag sa usapan? Marco de la Cruz, mahal mo ba ako? Oo, Mabuti na mahal mo ako. Kung gayon, maaari ko ring sabihin ng tapat sa iyo na ang paghihiwalay natin ay dahil sa kumpanya ng pamilya ko ay kailangang makipag-ugnayan sa pamilya Santos. Ikaw naman ay isang mayamang binata. Dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sa simula, maayos ang lahat. Ang mga tao ng pamilya Santos ay pinapagkita na kami. Sino ang mag-aakala biglang sumulpot ang dating kasintahan mo? Siya ay naging manugang na babae ng pamilya Santos. ano? Siya ay naging manugang na babae ng pamilya Santos. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Naging kayo dati, may kaalaman ka sa kanya. Gusto ko na kahit anong paraan, paalisin si Bea Reyes kay Paulo Santos. Gawin ito. Anong mapapala ko? Hindi ba mahal mo ako? Kapag natapos na ang bagay, kahit sino ang mapangasawa ko, sino man, hahayaan kita kahit kailan at saan man. Mahalin mo ako. Si Bea namin, ha? Mula bata pa. Ang ugali niya ay parang lalaki. Napakatigas ng ulo. Maraming hirap ang dinanas. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya, Paolo. Wala kang alalahanin, aalagaan ko si Bea. Mama ngayon, sigurado akong payapa ka na. Oo, kampante na ako. Nakikita si Paolo, napanatag na ako. Bea, lumabas ka muna. May sasabihin ako kay Paolo. Lumabas ka na agad. Pagkatapos kong magsalita, umuwi na kayo. Magpahinga na kayo ng maaga. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Anak, alam ko na ikaw ay ang pinaarkila niya para payapain ako. Pero tita, talagang wala na akong maraming oras. Matigas ang ulo niya para magpatalo sa iba. Kusang loob para kanino. Maging isang may bahay, napakahirap, malaking hirap. Alam ko rin ang isang tulad mo na may ganyang estado. Imposible magkaroon ng patutunguhan sa aking anak. Pero tita, talagang nais kitang hingan ng pabor. Pagkaalis ko. Kapag wala na ako, hindi ko hinihiling na araw-araw mong samahan siya, alagaan siya. Pero tita, gusto kong may pag-aalala ka sa kanya. Ako lang ang nagpalaki sa kanya, ang batang ito. Sa kanyang ama. Walang kaunting alaala. Kung sakaling mawala ako, sa mundong ito, talagang walang nag-aalala sa kanya. Duno. Paolo, huwag mong isipin na si tita ay kulang sa pinag-aralan. Pero kahit papaano, matanda na rin ako. May mga aral ay karanasan ng isang nakaranas. Kung ang isang tao ay sa mundong ito, walang taong nag-aalala sa kanya at walang nag-aalala para sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Ang mabuhay ay pagdurusa. Kaya naman, tita ay umaasa lamang na pagkatapos magkaroon ka ng pag-aalala sa kanya. Tuwing Pasko at mga pista. Isipin kung ano ang ginagawa niya. Isipin kung ano ang ginagawa niya makalipas ang 1 o 2 buwan. Makipag-usap ka sa kanya ng kaunti. Basta may pag-aalala na ito. Hindi na siya mag-iisa. Tita, ipinapangako ko sa iyo. Anong problema mo? Si Mama, anong sinabi sa'yo? Wala. Tita lang ay nagpaalala sa akin na dapat ingatan ka. Malamang nahihiya siya na sabihin sa harap mo. Mahal na mahal ka ni tita. Alam ko, mahal ko rin siya.
Kaya sa tingin ko, mahirap para sa akin ang matutunan ang aral na ito ng buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip kapag iniwan ako ng aking mahal sa buhay, kung gaano kasakit para sa akin. Huwag kang matakot. Sa mundong ito, may mag-aalala sa iyo. Nasaan si Bea? May fieldwork siya ngayong umaga. Lumabas siya. Sa ospital naman, dapat mong dalawin. Mahirap para sa matatanda. Sir Paulo, talaga bang naniniwala ka na siya ay simpleng nakikipagtulungan sa'yo? Huwag mong itanong ang hindi mo dapat. Anong ginagawa ninyo? Ikaw? Si Bea Reyes? Yung lalaking umaasa sa asawa na huli mo? Ano ang sinasabi ninyo? Illegal na negosyo lang ang ginagawa namin para kumita lang ng pera. Pero hindi naman pwedeng kaming matapos ang trabaho ay hindi bayaran? Oo nga. Noong mga oras na iyon, Chay. mayabang na nagsasabi kung gaano ka kayaman. Kung makuha ka niya, malaki ang mapapala namin. Ngayon, sumama kami sa kanya. Sa dami ng pinagpanggap namin, wala kaming natanggap kahit 1 sentimo. Ang pagsira sa bahay niya ay napakahirap. Benjo, tawagin ang mga gwardiya. Hindi na kailangan. Alis na kami. Ginoong Paulo, pakisabi mo na lang kay Bea ang ipinangako niya sa amin, huwag kalimutan. Tumigil ka. Ano ang ipinangako niya sa inyo? Ipinangako niya sa amin na lahat kami ay makikipagtalik sa kanya. Umalis na tayo. Ginoong Paulo, Layas. Sa pangkalahatan, walang pagtutol. Sumasang-ayon ako na isulat ang kontrata, pero hindi ko kailangan ng bayad. Kung hindi, parang ibinibili ang aking kasal. Ayoko ng ganito. Bea, lahat ng ito ay pakitang tao mo lang, hindi ba? Ganoon ba? Alauna na ng madaling araw. Bakit hindi ka pa umuuwi? Nakainom ka? Bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Bakit ko sasagutin? Bea, ang ating pagkikita, lahat ba ay pinlano mo? Ano ang sinasabi mo? Ang ating kinabukasan ay relasyon lang sa pagtutulungan. Anong nangyari sa kanya? Yung pinagagawa ko sa'yo kahapon, ano na ang resulta? Ginoong Paulo. Ganoon din ang nahanap. Ang pangunahing impormasyon ay hindi peke. Sa usaping ito ng marahas na paggiba, maraming sangkot na tao. Lumabas ka na. Bea, ang ating pagkikita, lahat ba ay plano mo? Mula kagabi hanggang ngayon, para siyang ibang tao. Bea, bakit ka nakatulala? Ano? Balitang bomba. Ginoong Paulo. Ikinasal na si Ginoong Paulo. Bea, sino sa tingin mo ang magkakaroon ng ganyang swerte na makapag-asawa ng katulad ni Ginoong Paulo na magaling na lalaki? Si Bea ba? Ang nanay mo, malapit na siyang mawala. Mama, Si. Mabuting anak. Mama, huwag kang umalis.
Ayaw kitang paalisin. Bea, huwag kang matakot. Sa mundong ito, mayroon pa ring mag-aalala sa iyo. Huwag kang umalis. Bakit hindi mo sinabi? Tayo ka na. Siyang nga pala. Ang mama ko ay pupunta bukas, maghanda ka. Paulo. Wala na akong mama. Pasensya na. Paulo. Pagdating ng mama mo, tutulungan kitang tapusin ang pag-arte. Ang pagtutulungan natin, dito na nagtatapos ang ating pagtutulungan. Kung may kailangan si Sir Paulo sa susunod, pwede akong makipag-coordinate kahit kailan. Pero sa akin, wala na munang kailangan sa ngayon. Babalik din ako sa bahay namin. Sa mga panahong ito, salamat po sa pag-aalaga ninyo. Ikaw na ang bahala. Tita, kumusta? Naku, ang cute mo talaga. Kumpara sa picture, mas cute pa. Eto, para sa'yo. Hindi na po. Tanggapin mo na. Unang beses mong makita ang pamilya. Huwag kalimutan ang wastong asal. Salamat po, tita. Ayun, tama. Kain na tayo. Sige, wag na kayo maghatid. Kailangan ko nang bumalik. May meeting pa ako bukas. Bea, kami ni Tito. Sa pamamagitan lang ng litrato, gusto na kaagad namin. Sa susunod na may libreng oras, sasama ako at si Tito bumisita sa'yo. Tita. Ikaw talaga, alagaan mong mabuti si Bea. Huwag mong ipaalam sa akin kung saktan mo si Bea. Alam ko na, Mama. Aalis na ako. Ginoong Paulo, kukuha ako ng gamit ko. Tapos na ba ang lahat? Parang panaginip lang. Bahala na. Hindi naman talaga tayo ay magkaiba ng mundo. Anong ginagawa niya? Ang paglipat ng posisyon ay hindi. Kailangan ng aking pahintulot at pag-aproba. Ginoong Paulo. Si Bea ngayong umaga ay nag-resign na.
Baka may alam siya na nalaman ni Paulo, kaya nahiya na siyang manatili. Ang babaeng ito talagang hindi maintindihan. May kakayahan naman siyang magtrabaho, pero lagi pa ring nag-iisip ng mga bagay na makakabuti sa sarili. Sige, dito na lang. Bia, bakit bigla kang magre-resign? Ang pagsusuri sa internship mo, wala naman naging problema. Sayang naman ang pag-alis mo ngayon. At ang katarungan ay isa sa mga nangungunang abogadong tanggapan sa bansa. Ang daming gustong makapasok, ikaw pa ang aalis. Umalis na ang pamilya bigla kong naisip. Baka tama si Mama. Ang tao sa mundong ito, dapat may mapupuntahan, magkaroon ng sariling tahanan. Kung yan ang desisyon mo, sige. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Wala kang problema. Sa iyo, hindi naman ako mahihiya. Paalam. Mama, simula pa pala noon, itinatago mo na sa akin. Sir Paulo, naayos na ang usapin. Si Sofia, na dumating kanina, naaalala niyo pa ba? Siya ang nag-utos sa mga hamak na manggulo sa opisina. Ang layunin ay upang kayo ni Bea magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bea, anong ginagawa mo ngayon? Dati, dahil baka malungkot ka, hindi mo nakita ginambala. Pag alis mo, biglang naging napakabigat ng atmosfera sa opisina. Noong pulong ni Sir Paulo, nakaasim ang mukha buong oras. Matagal na akong hindi nakarinig ng tungkol sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Paulo. Kailangan ko bang tuparin ang kasunduan? Kailan? Pakiusap, ang address ay ipadala na lang sa akin. Darating ako sa tamang oras. Ngayon ang iyong ama ba ay... Hindi. Pumarito ako upang tuparin ang kasunduan. Anong kasunduan? Nangako ako sa iyong ina. Naaalagaan kita. Naaalagaan kita. Sa mundong ito, may mag-aalaga sa iyo. Pumasok ka na at mag-usap tayo. Noon, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Sa panahong wala ka, marami akong naisip. Ako ay isang taong kapag naniniwala sa isang bagay, mahirap na akong magbago. Noong una kitang makilala, naisip ko lang na ikaw ay isang taong pabaya. Ngunit sa abogadong tanggapan, nang magkita tayong muli, binago mo ang aking pananaw sa iyo. Sa totoo lang, ikaw pala ay isang taong seryoso, masipag sa trabaho at hindi nagkakamali. Pagkatapos, naisip ko na ikaw ay isang taong sakim sa kayamanan at gustong magpakasal sa mayayamang pamilya.
Ngunit noong hiniling ko sa iyo na makipagtulungan, tumanggi ka agad, sinabi mong babayaran mo ang 1,000,000 piso na ibibigay ko sa iyo. Bea Reyes. Habang tumatagal ang ating pagsasama, para bang lalo kitang nakilala at nagbago ang aking pananaw. Hindi ko na masasabi na matibay ang aking paniniwala na tayo ay simpleng relasyon sa pagtutulungan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, parang nahulog na ako sa iyo. Nangako ako kay tita na lagi kitang aalagaan. Bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Pwede ba? Mama. Ako na. Bea, bakit ikaw ang nagbukas ng pinto? Nasaan si Paulo? Mama, abala siya. Nagme-meeting online. Okay lang ako, sabi ng doktor. Dapat daw ako gumagalaw-galaw. Hempe. Siya lang ang abala. Abala na abala, hindi na marunong mag-alaga ng asawa. Mama. Sobra ka naman. Basta pinabuksan lang siya ng pinto. Kita mo, sabi ko na nga ba, ikaw ang tunay na anak, ako, ampon. Bakit hindi ka pa natutulog? Naghihintay sa'yo. At tumitingin ng mga bituin. Gusto kong makipag-usap kay Mama. Mama, nagawa ko na. At hindi ka na kailangan mag-alala ngayon. Maraming nag-aalala kay Bea. Sa mundong ito. Ako, ang aking mga magulang. At saka, ang ating sanggol na darating. Lahat kami ay lagi siyang aalalahanin.